Alan Cayetano. Yes po, si Alan Cayetano nagme-meltdown po, sumasabay kay Inday Sayad. Hindi niya siguro matanggap yung kanyang pinakamaiksing naging Senate President. Sabi nila 28, bilang ko 23. So, okay, kahit doon na tayo sa 28, let's say 28. Pinakamaiksing pinaupong Senate President, Alan Peter Cayetano. At doon sa pagkakaupo niya in 2028, ay in 28 days, sorry. Ang pinakamagulong uh, ang pinakamagulong Senate under his uh, Senate presidency, di ba? Napakagulo. Wala siya naging legacy. Walang to, ang tumatakbo diyan yung kanyang 28 days. First, yung Senate is under attack. Yung kanyang Senate under attack, and then yung pagtakas ni Bato de la Rosa, lulubog, lilitaw, and yung lockdown ng Senado, at yung pag-boycott yung pang-boycott nila. 4 po sa kanyang 28 days sa Senado. 4 lang po ang tumatak sa mga Pilipino. O, di ba? Yung kanyang Senate, the Senate is under attack. Ang paglitaw at pagtakas ni Bato de la Rosa, ang pag-boycott sa Senado, at yung pong lockdown ng Senado. Yan po ang 4 na yan. Walang nagawang mabuti si Alan Cayetano kagaya ng ginawa niya sa Congress, sa House of Representative. Yan, di ba? Ang galing ng legacy. Siguro walang ginawang kabutihan. Tapos nga po, ayan, di sinipa na. Nag-meltdown kasi nga nag-13 ang sa kabila, at baka mag-14 at 15 pa. Di ba? So, ayan po, nagme-meltdown. Ina-attack niya ngayon si Ping Lacson. Sabi, tuta, aso. Ang tanong, siya kaya? Kanino siya? Sinong aso? Anong klaseng aso naman kaya siya? Balimbing na aso? Ako, nung panahon ni Digong, tahimik yan, di ba? Panahon ni Digong, tahimik yan sa flood control. Parang si Marcoleta. Di ba? Ang nag-ingay ng flood control, skandal, sa panahon ni Digong, si Congressman Andaya. Pero pinahitahimik siya ni Digong kasi natagpuan siyang patay. Kaya natahimik. Si Manny Pacquiao naman, nag-ingay din about diyan sa malawakang skandal na yan na pagnanakaw ng mga politiko. Sangkot ang mga politiko at mga undersecretary. Ano ginawa ni Digong? Tinakot si Manny Pacquiao. So, yung senator, nag-resign na lang. Meron bang napaimbestigahan? Meron bang nasampahan ng kaso? Meron bang naipakulong? Wala. Tapos, ngayong si PBBM, ang mismong presidente, only in the Philippines, mismong presidente in the history, na mismong presidente ang nagbunyag ng malawakang korupsyon, na nalaman niyang nakakasuka. Mahiya naman kayo. Aba, ang daming nakisakay. Yung mga nananahimik sa panahon ni Digonyo, nalantaran ng pagnanakaw, biglang nakisakay, nakiingay-ingay, pero ang kanilang narrative, may alam ang presidente, may alam si PBBM. Ang kaibahan, ito kaibahan lang nung si Digong, sa panahon ni Digong, may mga nag-ingay na kongresista at senator, pinatahimik niya, hindi siya nagpa-imbestiga, bagkus tinakot niya, yung isa pinatumba yata, namatay Tapos si Digong, ang kapal pa ng book niyan. Akala mo talaga, totoo yun, yabang-yabang. Ito, mga korap, mga general, mga politiko, mga ahensya ng gobyerno, undersecretary. Ano pa siya? Pero wala siyang pinaimbestigahan. Wala siyang kinasuhan. Wala siyang naipakulong na malalaking isda. Bagkus, nagpalaya pa siya. Nagpalaya na siya ng 4 na drug lords na Chinese. Senators, sino ba? Itong si Ramon Revilla, Bong Revilla, Jinggoy Estrada, si Gloria Arroyo, si Robin Padilla, at marami pang iba na hindi na natin alam. Ito lamang yung mga malalaking tao na pinalaya niya, na pinaghirapan kumalap ng ebidensya ng ating mga officials during Pinoy para maipakulong, mapanagot itong mga taong nagsamantala sa posisyon. Pinakawanan lamang ni Digong. Pero kayabang-yabang no? Kayabang-yabang. Gusto pang gawin bayani ng mga DDS ito sa pangunguna ni Marcoleta.
may ihahantulad daw sa isang bayani at baka daw mapalitan daw si Jose Rizal. Wow naman. Si Jose Rizal, pinaglalaban ng ating territory. Si Digong, pinamimigay sa China ang West Philippine Sea. Kaya nga nakapagtayo sila ng military base doon sa ating territory sa dagat. Si Digong, pumatay ng libo-libong Pilipino. Kaya nga nakarating na sa ibang bansa ang kaso 2017, hindi pa presidente si PBBM. 2017, isinampa na ang kaso. Meron na siyang kaso sa ICC. Hindi ba? Paano gagawin ba yan? Ang isang taong pumapatay ng mga kapwa niya Pilipino, libo-libo. Libo-libong Pilipino po ang pinatay, meron pa siyang hinulog sa helicopter, pinakakain ng buhay sa crocodile, di ba? Tapos bayani daw. Oh, yan ang pagkakaiba nung ano ba tawag doon? Yung pag-broadcast ni Digong doon sa mga corrupt na politician, government officials, mga general. Walang aksyon. Nagpa-grandstanding lang. Walang aksyon, walang pinaimbestigahan, walang sinampan ng kaso, walang nakulong. Bagkus nagpalaya pa. Si PBBM, sinabi niya sa mismong zona niya. And, ang kasunod nun, inutusan niya lahat ng ahensya ng gobyerno at makipagtulungan ng mga Pilipino. Kaya nga nagkaroon ng isumbong mo sa Malacanang or isumbong mo sa Pangulo na website. Makipagtulungan ang bawat isa, bawat Pilipino dito sa malawakang korupsyon na ito, kung mayroon silang mga nalalaman sa mga DPWH, etc. May investigasyon, may nasampahan ng kaso, at may nakukulong. May nakulong at may nakukulong pa. Kaya maraming galit kay PBBM. Hindi na ako magtataka. Diba? So yan ang pagkakaiba ba? Hindi tayo pwede dun sa magbabase na lang tayo dun sa puro yabang, puro bunganga, kagaya ni 2K, ni 10K, ni 100 billion. Si Inday Sara, bigyan mo daw ng 100 billion. Si Mario Jose Marimar. Panlalalaki niya lang. Sino pa ba? Si Digong, may pa-jet ski pa siya. Meron pa siyang, give me 3 months, 6 months, tatapusin niya daw ang droga. Natapos na. 2 months na lang, matatapos na po ang kanyang termino. Wala na. Hindi niya na daw kaya. At talagang hindi mo na kaya. 2 months na lang natitira sa termino mo. Kakayanin mo pa ba? Dati, ang yabang-yabang mo. May pa 3 months, 6, may pa 3 months ka pa, may pa 6 months ka pa. Natatapusin mo ang problema sa droga. Yung pala, mga best friend mo ang mga drug lords. Nilagyan mo pa ng position sa sa Malacanang. Itinapon from China, ginawa niya pong economic advisor. Tapos yung mga katabi niya, mga drug lords. Magaling nga po itong na to eh. Itong Puon, idolo, bayani na mga DDS. Tapos meron pa silang bayani na tumatakbo na nagdapa-dapa sa Senado. Puro na nga po bayani ang mga DDS. Kada isang linggo may inilalabas silang bayani. Diba? Si Kibuloy, bayani. Gusto nilang gawing bayani, gusto nilang gawing Puon. O si Digong. Si Bato de la Rosa, sino pa ba gustong bayani ng mga meron pa yung pang kay PBBM, gusto rin nilang gawing bayani. Si Gutierrez rin, gusto mga bayani. At itong 18 Martes, mga bayani daw ito. Mga bayani. Bayani, hindi ka gagawa ng illegal, hindi ka gagawa ng krimen, hindi ka gagawa ng mga